Sina Paula at George, na ilang taon ng kasal, ay nakulong sa isang komportable ngunit walang passion na gawain. Lalo siyang nagiging insecure sa mga pagbabago sa kanyang asawa at nagsimulang maghinala na may itinatago ito. Sa gitna ng mga mahiwagang tawag sa telepono at mga kahina-hinalang pagpupulong, nagpasya siyang sundan siya para alisan ng takip ang katotohanan. Ang natuklasan ni Paula ay humahamon sa kanyang mga inaasahan at nagdudulot ng paghahayag na maaaring magpabago sa kanilang pagsasama magpakailanman. Si Paula ay palaging isang babaeng may mabait na puso at nakatuon sa kanyang pamilya. Sa 45 taong gulang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sandali ng pagmumuni-muni tungkol sa buhay. Sa bigat ng mga taon at sa hindi maiiwasang pagbabago ng panahon, nagsimula siyang makaramdam ng lumalaking insecurity tungkol sa kanyang hitsura at sa kanyang papel sa relasyon. Ang kanyang katawan ay hindi na tulad ng dati, at napansin niya ang mga marka ng oras na lumilipas na may halong pagbibitiw at pagkabigo. Ang kanyang kasal kay George, 45 taong gulang din, ay matatag at komportable, ngunit nahulog sa isang predictable na gawain. Nagkasundo sila at nagbahagi ng isang bono na binuo sa paglipas ng mga taon ng magkasama. Gayunpaman, ang pagsinta na minsang nagpapaliwanag sa simula ng relasyon ay tila nawala, napalitan ng isang nakagawiang mga pangako at pang-araw-araw na gawain. Nadama ni Paula na ang alab ng pagsinta, na dating masigla at puno ng pangako, ay nabawasan sa isang malambot, halos hindi mahahalata na init. Kamakailan, si George ay naging mas walang kabuluhan, isang salamin ng isang bagong promosyon na natanggap niya sa trabaho. Sa pagdami ng mga responsibilidad at lumalagong visibility sa kumpanya, nagpasya siyang alagaan ng mas mabuti ang kanyang sarili. Nagsimulang mag-ehersisyo ng regular si George at magbihis ng mas maingat, na nagpatibay ng mas moderno at maingat na estilo. Napansin ni Paula na medyo kakaiba ang bagong pag-ugaling ito, higit sa lahat dahil inabandona niya ang kanyang mas kaswal na kasuotan at nagsimulang mamuhunan sa mas sopistikadong mga damit at pagpapaganda. Iniisip niya kung ang pagbabagong ito ay isang reaksyon lamang sa bagong profesional na spotlight o kung may higit pa sa likod ng karagdagang pagsisikap na ito upang mapabuti ang kanyang hitsura. Ang higit na ikinabahala ni Paula ay ang lalong misteryosong ugali ni George. Nitong mga nakaraang buwan, nagsimula siyang makatanggap ng hindi inaasahan at madalas nakakaibang mga tawag sa telepono na sinasagot niya sa mga palihim na lugar gaya ng opisina o sasakyan na may tono ng boses na hindi pa niya narinig. Sa isang partikular na nakakabagabag na pagkakataon, nahuli siya ni Paula sa isang seryosong pakikipag-usap sa isang abogado na hindi niya kilala. Tila kinakabahan si George at palihim na gumawa ng kilos na lalong nagpatindi sa pagdududa ni Paula. Parami ng parami, ang mga palatandaang ito ay nagpakain sa kanyang kawalan ng kapanatagan at humantong sa kanya upang magtanong kung isinasaalang-alang niya ang diborsyo. Sa kabila ng lumalaking pagkabalisa, nakipagpunyagi si Paula sa pagitan ng kanyang pangangailangan na linawin ang kanyang mga hinala at ang pagnanais na mapanatili ang pagkakasundo ng kasal, na iniiwasan ang mga akusasyon ng walang konkretong patunay. Isang gabi sa isang hapunan ng pamilya, sinikap ni Paula na panatilihing magaan at masaya ang pag-uusap, aktibong nakikilahok sa mga kwento ng kanyang anak na si Nicholas at pinupuri ang kanyang pagganap sa akademiko. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang tugunan ang kanyang mga alalahanin, ngunit nais niyang gawin ito ng mahinahon. Pagkatapos ng isang animated na talakayan tungkol sa mga plano sa bakasyon, ang anak ng mag-asawa ay umalis sa mesa, at nagpasya si Paula na ito na ang tamang sandali upang ipakilala ang paksa. Ngumiti siya ng malumanay at, na may kaswal na tono, ay nagsabi, "George, iniisip ko, gaano katagal mo nang hinarap ang lahat ng mga pangakong ito at mga bagong responsibilidad sa trabaho. Lahat ay nasa check." Si George na naghihiwa ng karne ay tumingala at huminto. Medyo tense siya pero pilit na ngumiti. "Naku, alam mo naman, Paula. May mga bagong bagay na lumalabas sa lahat ng oras. I'm just adapting and trying to keep everything in order. It's the life of an executive, I suppose." Sinubukan ni Paula na mapanatili ang isang nakaka-relax na tono, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap sa kanya, sinusubukang makakuha ng isang tanda ng katapatan. "I understand, but you've been so busy. Itong mga phone calls, meetings, and even the conversation with the lawyer have made me a bit worried. I was just wondering if everything is okay. I don't want to be intrusive, pero iniisip ko kung may dapat ba akong malaman." Tumingin si George sa kanyang plato at sinimulang haluin ang kanyang pagkain, iniiwasang makipag-eye contact kay Paula.
Naku, trabaho lang. Minsan kailangan nating harapin ang mga legal na issue at mga teknikal na detalye. Walang dapat ipag-alala. It's all part of the process. Mabilis at walang pakialam ang tugon, ngunit napansin ni Paula ang paraan ng pag-iwas niya sa direktang pag-uusap. Sinubukan ng kanyang mga mata na makuha ang ilang senyales ng katotohanan sa kanyang mga salita, ngunit si George ay tila tinatanggal ang kurtina sa kung ano talaga ang nangyayari. Then Paula calmly said, "Gusto ko lang makasigurado na okay tayo, George. Minsan nakakapagod ang trabaho kaya nakakalimutan nating alagaan ang isa't isa. Sana lang nabalanse mo ng maayos ang mga bagay-bagay." Pilit na ngumiti si George at tumango. "Of course. Everything is great. Just let me know if there's anything you need, and please don't worry too much, ani George." Sinubukan ni Paula na huwag ipakita ang kanyang pagkabigo, ngunit nakaramdam siya ng matinding pagkabigo nang makita niya ang paraan ng pag-iwas ni George sa paksa. Isang araw, habang nasa kusina si Paula na naghahanda ng hapunan, narinig niya si George sa telepono. Mahina ang boses nito na parang sinusubukang itago ang nilalaman ng usapan. Noong una, akala niya ay isang tawag lang ito sa trabaho, ngunit ang paraan ng pagliin niya at ang tono ng pagsasabuatan ay nagpapataas ng kanyang hinala. Si George ay nasa isang sulok ng sala, malayo sa mga nakikiusyosong tenga. Si Paula, na may halos hindi mahahalata na kilos, ay isinantabi ang lahat at nag-concentrate sa pakikinig ng mas mabuti. Mahina ang boses ni George at maingat na pinili ang kanyang mga salita. "Yes, I'll be there at 7. No, don't worry, she won't notice anything. It's just to ensure that everything is in order before move ahead," paalam niya sa kaharap. Wakas. Agad na huminto si Paula, tumibok ang kanyang puso. Sinubukan niyang pagtuunan ng pansin ang mga salitang sinasabi ni George, ngunit ang kumpidensyal na tono at mga bulong ay hindi siya mapalagay. Dahil hindi niya nabaliwala ang lumalaking pakiramdam ng pagtataksil, nagpasya si Paula na kumilos. Nagkunwari si Paula na alis siya para bisitahin ang isang kaibigang kapitbahay. Nagpaalam siya kay George na may kaba ng ngiti, na tila hindi niya napansin. Matapos isara ang pinto sa likuran niya, mabilis na tinungo ni Paula ang sasakyan ni George, kung saan, sa bilis ng tibok ng puso, binuksan niya ang bowl at nagtago sa mga gamit at bag na nahimik siya sa dilim. Maingat na inayos ang sarili para maiwasan ang ingay. Sa loob ng ilang minuto, ang tunog ng pagsisimula ng makina ni George ay nagpabilis ng kanyang paghinga. Narinig niya ang pakikipag-usap ni George sa kanyang sarili, isang mahina at pabulong na pag-uusap na hindi nagbibigay ng maraming detalye, ngunit ang tono ng pagkabalisa at pag-asa ay hindi mapag-aalinlanganan. Nagsimulang umandar ang sasakyan, at naramdaman ni Paula ang lamig sa kanyang gulugod, naiisip kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang bawat pagliko at bawat paghinto sa trapiko ay nagpapataas ng kanyang pagkabalisa. Ang destinasyon ni George ay tila misteryoso ng kanyang pag-ugali. Sa wakas, huminto ang sasakyan, at inihiga niya ang likurang upuan na nagbigay daan sa kanya upang makita ang isang bahay na hindi nakilala ni Paula. Malaki ang bahay, may malalambot na ilaw sa pasukan at maayos na hardin. Bumaba si George sa kotse at, sa halip na dumiretso sa bahay, tumingin sa paligid na may kaba na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang minuto na parang walang hanggan, narinig ni Paula ang boses ni George na papalapit sa pintuan ng bahay. Nasa isang animated na pakikipag-usap siya sa isang babaeng lumabas sa harap ng pintuan. Naghintay si Paula hanggang sa tunog ng pagsara ng pinto at, sa maingat at tahimik na paggalaw, sa wakas ay nagawang buksan ang bowl. Maingat siyang lumapit, gamit ang malambot na liwanag ng panlabas na ilaw bilang takip. Mataman siyang nakinig sa usapan ni George at ng dalaga. "So, sa tingin mo ito ang perpektong lugar para sa'yo?" Nakangiting tanong ng hindi kilalang babae. "Talaga?" sagot ni George na may sigasig. "The house is perfect for what we have planned. Paula is going to love the surprise. We just need to finalize the details." Magkahalong ginhawa at pagkalito ang naramdaman ni Paula. Malinaw na nakasentro ang usapan sa pagbili ng bahay, isang bagay na matagal na niyang gusto. Ang dalaga, sa kanyang propesyonal na kilos, ay tila ahente ng real estate, hindi isang manliligaw gaya ng kinatatakutan ni Paula. Dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataong linawin ang sitwasyon, nagpasya si Paula na ihayag ang sarili. Biglang napalingon si George sa narinig, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa pag-aalala nang makita niyang papalapit si Paula.
Napakurap-kurap ang dalaga sa kanyang tabi kay Paula na may pagtataka at pagkalito. "Paula, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni George na may bahid ng kaba sa boses. "Sorry, George," panimula ni Paula, medyo nanginginig ang boses. "Sinundan kita dito dahil hindi ako sigurado sa kasal natin. Kakaiba ang kinikilos mo kanina at hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nakita kitang may kausap na abogado at tumatanggap ng mga misteryosong tawag sa telepono. Lahat ng ito ay iniwan ako nalilito at nag-aalala na naisip ko na baka may tinatago kang seryoso." Si George, nang marinig ang mga salita ni Paula, ay hindi nagpakita ng pagkabigo o galit. Sa halip, lumiwanag ang kanyang mukha ng isang magiliw na ngiti. Nilapitan niya si Paula at niyakap ito ng mainit, mahigpit na niyakap at naghahatid ng ginhawa at pangunawa. Habang magkayakap ang dalawa, ang ahente ng real estate, na nakikita ang maselang sitwasyon, ay nagpasya na mag-withdraw ng maingat. Lumayo siya upang bigyan ang mag-asawa ng kinakailangang puwang upang malutas ang kanilang mga personal na issue. Tumingin si George sa mga mata ni Paula, ang ngiti niya ngayon ay puno ng lambing at sinseridad. Huminga siya ng malalim bago nagsalita, puno ng emosyon ang mga sinabi niya. "Paula, I am very sorry for making you worry. The truth is that despite all these years together, lalo lang lumaki ang pagmamahal ko sa'yo. Alam kong hindi naging perpekto ang mga bagay sa pagitan natin lately, pero ikaw ang patuloy na nagiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naaalala ko pa rin ang kislap ng iyong mga mata noong pinag-usapan mo ang tungkol sa pangarap na magkaroon ng bahay para sa ating pamilya. Isang lugar kung saan makakalikha tayo ng mga bagong alaala ng magkasama." Huminto si George, medyo humigpit ang yakap sa kanya. "What you saw today, it's a surprise. Binili ko itong bahay, Paula, para sa atin, para magkaroon tayo ng panibagong simula. Isang tahanan na maaaring maging salamin ng pag-ibig at buhay na binuo nating magkasama. I wanted it to maging isang sorpresa, isang bagay na espesyal para sa iyo. Pasensya na kung nagdulot ako sa iyo ng anumang pagkabalisa sa aking pag-ugali. Tiyak, ang pagbili ng bahay ay isang sorpresa marahil hindi tulad ng binalak ni George, ngunit ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng sandali upang muling pagtibayin ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang buwan, sa hardin ng kanilang bagong tahanan, ipinagdiwang ng mag-asawa ang seremonya ng pagpapanibago ng panata na napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Ang seremonya ay higit pa sa isang pagdiriwang, ito ay isang muling pagpapatibay ng isang pag-ibig na nakatiis sa oras at kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan ng mga hamon at pagdududa, natuklasan nina George at Paula na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Maaring ito ay tila natutulog paminsan-minsan, ngunit tulad ng isang apoy na kailangang buhayin muli, palaging may mga pagkakataon upang pag-ibayuhin ang pagsinta at patatagin ang buklod. Ang pagdiriwang ay isang paalala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan upang muling magningning. Kung nagustuhan mo ang kwento, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!